Okay mga Lods, welcome back to another DDS content, and for this video pag-uusapan po natin si Tio Moreno. Ang top vlogger ng, hindi naman to top vlogger, pero kasi si Banat ba yun para sa akin eh. So iba-ibang faction niya na, bibigyan ko lang kayo ng quick summary. Meron ba tayong mga banateros? Ito si Banat Bay, tapos sila Joey and Sas nandito. Meron silang sarili. Ito yung mga OFW na mga online. Tapos ito naman si Tio Moreno. Ito yung nasa Hague. Ito yung mga tao sa The Hague. Sila Alvin and Tourism, yan. So ito yung mga factions nila. Recently kasi, etong si Tio Moreno, sinabi niya na hindi na daw siya kasali dun sa mga factions. Kumbaga solo na lang siya. Ba siguro ginagaya niya ako kasi ako nag-declare na ako na solo ako eh. Wala akong kasama. Hindi ibig sabihin hindi ako kasama dun sa mga influencers. Hindi rin ako kasama dun sa mga political vloggers. Although may mga kaibigan ako sa bawat panig sa mga influencers, may mga tropa ako. Tropa in the sense na nakakausap ko sila. Meron din naman ako mga tropa sa political vlogging in the sense na nakakausap ko din sila, pero not necessarily nakagrupo nila ako. There's a good distinction doon kasi nga yung paniniwala ko is paniniwala ko, di ba? Ngayon, si Tio Moreno, ganun din yung ginawa niya. Umalis na siya, pero DDS at heart pa rin siya. Fundamentally, DDS pa rin siya. Now, dahil doon, may mga kumalat na balita daw na may isang DDS vloggers na nasa ibang bansa na taga Davao City ang tumakbo sa pera ng mga DDS vloggers. Kasi nga, this is according to the TRICOM kasi dito nagsimula yung issue na yan eh. Yung TRICOM kasi, siniwalat nila na meron daw mga nababayaran talaga na mga vloggers to campaign against the president, diba? Yung mga propagation ng fake news. Kaya nga si Auntie Claire, sobrang dami niyang trabaho, diba? Kasi nga, marami siyang kailangan i-debunk na mga issues tungkol sa presidente. Anyway, that's neither here nor there. Ang usapin kasi dito, sabi sa TRICOM, meron daw mga nababayaran na vloggers. Well, una, may presumption kasi tayo of innocence eh. Meaning to say, kung nakakatanggap ka man ng pera sa paggagawa mo ng content, wala namang inherently masama doon. Talagang ganun eh. Pero, of course, hindi ko gets eh. Kasi, like for example, yung mga artista na tumatanggap ng pera kapag nag-i-endorse sila. Halimbawa si Vice Ganda, hindi ako naniniwala na yung in-endorse niya na si Benhur Abalos nung na hindi siya nabayaran doon. And si Nancy Binay din yata parang in-endorse niya. Pero ang pinapoint ko doon, I don't believe that there is nothing inherently illegal sa pagtanggap ng pera pag ikaw ay gumagawa ng content. Tingin ko walang problema doon. Now, may problema of course pagka tinakbo mo yung pera ng mga kasamahan mo, yun yung kumakalat na balita ngayon. Personally, hindi ko kilala kung sino tong binablind item nila. Pero nagulat ako kay Tio Moreno, bigla niyang inangkin. Ba't mo sinalo? Ba't mo sinalo? Anyway, basahin natin to. Nag-combine forces na ang dalawang pangit na bakla. Imagine, hirap na nga maging bakla, sinabayan pa ng pagiging pangit, terno lang. So, imbis itanggi mo, in-ad hominem mo muna sila. Alright. Palakpakan. Anyway, ito ang bagong issue nila laban sa akin. Dahil unsuccessful ang drug issue, pati yung panlalait sa bahay namin, gumawa na naman ng bagong kwento na tinakbo ko raw yung sahod ng mga DDS vloggers. And vloggers, sa mga DDS vloggers dyan, lumabas naman kayo, mag-testify kayo under oath na inistapa ko kayo. Okay? So, well, siguro this is already a denial of the issue, di ba? Kasi kung meron, hindi lumabas kayo. Maglabas kayo ng resibo na pinabayaran kayo at sabihin nyo kung sino nagbabayad sa inyo. Well, wala namang aamin dyan, totoo lang. Kasi wala rin naman aamin sa mga principal na nagbabayad sila ng vloggers. Di ba ganun kasi yan eh. So, eto yung point dito kay Tio Moreno. Hindi naman kasi ikaw yung tinutukoy dito. Kahit nasabihin nating i-blind item dyan, ako hindi ko nga alam na ikaw pala yan. Nakita ko na lang nung pinost mo, bigla kang umamin eh. So, kino-content kita. Ito mga baklang mabaho kung ano-ano ang sinasabi. Baka hindi nabigyan ng bonus. Wala na kasing funding ang kulto nila dahil talunan
nung last election. Sino ba yun? Last election, nito lang yun, nito lang yun. Sino doon? Hindi ba nanalo yung 7 doon sa BBM slot? Nanalo din yung 6 or 5 sa... Tapos yung mga kakamping na tumakbo, 3 lang yata sila, nanalo. Si Bam Kiko, ay hindi, 2 lang pala. Panalo naman sila eh. Pero yung sa kabilang parlor, nanalo din naman. So, nanalo naman lahat. Ngayon, naghahanap na naman ng racket ang senadora nila. Okay, sino yung senadora na yan? Kung sino-sino naman iniimbestigan sa Senado para mangkotong ng pera para sa resource persons. Again, these are allegations of yours. Ikaw dapat na magpatunay niyan kasi hindi naman sinabi na ikaw yung ng estafa. Hindi naman ikaw. So, ba't ninaangkin mo? Like, ako kasi, sa akin kasi, yung allegation sa akin, rinirekta sa akin na pinagbibintangan ako. Pero ikaw kasi, hindi ka naman directly pinagbibintangan eh. Di ba, mucha? Baka nga hindi ikaw to sa dami ng DDS vloggers. Sa tingin mo ba? Like, maraming taga Davao na DDS vloggers, correct? So, any one of them could be this person, di ba? Pero, pangbayad sa mga pangit na attack dogs niya. Ito lang masasabi ko, hindi mananalong Pangulo si Reza, Lenny at Bam. So try harder. What the fuck? What the fuck? Bakit napunta yan dyan? Ang usapan dito, yung pang-iestapa, allegedly. So ito, ngayon, nag-post siya, sabi niya rito, pasensya na po sa lahat, binili ko ng Louis Vuitton, okay? Wearable, last month vacation ko, gagamitin ko muna ito dahil puro Macallan 18 ang iniinom namin. Baka ma-short sa travel budget. Hintayin kong uuwi pang sahod din kayo. Patience if waiting is the key. So, I don't understand. Ba't mo inamin? Sinasabi ng mga tao, sarcasm daw yan. Pero this is not the right time to be sarcastic. May accusation sa'yo eh. Flat out denial lang naman, pwede na yun eh. Kasi sila naman na magpapatunay nun eh. Pero dito parang okay. Like, pwede ka nga maging vague eh. Like, sabihin mo, bahala kayo kung ano yung gusto nyong paniwalaan. Tapos ngayon, ang ginawa niya, inatake niya na yung mga quote-unquote, mga vloggers against sa kanya. You know the reason, no? Si Richard Haydarian, nadamay pa. I mean, ano ba yan? Si Jam Magno, nadamay pa. Lahat na, ito, ninabas niya pa yung resibo. Wala naman, nadamay ba yung ano? Ano bang sinabi ni Jam Magno? Wala naman yatang sinabi eh. Di ba? Wala man eh, oh. Ito yung, linabas ni Jam Magno yung kanyang ano. Yung kanyang mga, kung totoo naman talaga na nahuli yung kapatid mo, that's ironic, right? Pero kung dismiss naman, then that's good for you. Okay, so, ayan, ito yung kay si Jam Magno, yung kinasuhan, diba? Anyway, tapos ito yung drug test. Wala, ano ba naman to? Kung saan na pumunta yung away, ito. Gusto ko to. Hello, Risa. Is it true that you're funding lawyers in ABS-CBN talents to be your attack dogs? Sino yung mga yon? Lawyers? Please enlighten us. Your silence on the issue may considered as an admission. Hindi. Ano yan? Silence mean consent? Tanga. Hindi ganun yun Wala naman siya. Di ba ka din? Nag-law school ka din yata or at least meron kang legal knowledge. Di ba? Ano yung pinaka-basic sa inyo? Pagka hindi mo kailangang sumagot sa kahit kaninong tao. Gets? Hindi ka required under law to para sumagot. Hindi mo obligasyon yon. Obligasyon mo lang yon kapag kinasuhan ka. Only the courts can compel you to speak. So why is it that you're compelling Risa Ontiveros to speak about your accusation sa kanya? Hindi ba ikaw ang nag-a-accuse niyan or nagtatanong niyan? Kung hindi siya sumagot, karapatan niya yon. Ayan, sumagot sa akin.
Quiz, totoo ba tinakbo mo yung sahod? Ayan. Totoo. Oo! Bakit ka umamin? Totoong totoo, binili ko ng LVMAG pero wait, di ba dyan ka nabubuhay sa pagiging bayaran? Hindi ka nakatanggap ng bonus, mahina ang funding nyo kasi talunan. Sino ba yun? Sino ba yun? Sino ba yung nagbabayad sa akin? Di ba panalo naman si Boss Martin, di ba? Allegedly si Boss Martin daw yung nagbabayad sa akin. Di ba panalo naman siya? Nadamay si Million pa ako, tangin. Nasaktan ka dahil si Risa ang target, no? Totoo ba? Sana binabayaran ako ni Risa Ontivero. Sana nga, di ba? Alam nyo, ang kakamping, nung 2022 pa ako sumusuporta. Real talk to. Ako pa nagsesend sa angat buhay ng salapi. Kung kunyari kumita ako ng extra, naglalagak ako ng paunti-unti. Especially nung may bagyo. Kasi ayoko maging epal na vlogger. Pero sana nga totoo eh. Sana nga di lang ang ilga kinangina. Wala talaga. Kung meron man, sasabihin ko na lang sa inyo para tapos na. Wala eh. Di ba? Tsaka bakit naman si Risa yung magbabayad sa akin? Ano ba talaga? Boss Martin, Ma'am Lenny o Ma'am Risa? Nebe. Ay. Pero ito lang hindi naman kasi talaga illegal. Halimbawa, kunyari lang Tio Moreno. Kunyari, binabayaran ka ni... Ewan ko, kung may nagbabayad sa yung politiko, may presumption naman tayo of innocence eh. Meaning to say, kung ano man yung iabot ng politiko na yun, kung totoo man yun, hindi naman galing siguro yun sa masama. Siguro mayaman na siya. Like kunyari, kung totoo na binabayaran ako ni Risa Ontiveros, ang laki naman ng network niya, di ba? Magkano ba yon? Parang nasa 31 o 15 million. No? Sa 15 million, masaya na ako sa 15 pesos. 15 pesos at saka shoutouts. Okay na ako doon. Pero ako aminin, tol. If I were you, get a good education and find a lucrative job. I mean, okay naman yung buhay ko. Sa tingin ko naman, hindi ko naman... Kasi like for example, kung mag-call center ako, lugi pa ako sa pagod. Kung nandito lang ako sa bahay, magko-content ako, magre-react ako sa inyo. Tapos yung mga negosyo ko, patatakbuhin ko. Gusto naman ako. Pero good luck dyan, Tio Moreno. Ang advice ko sa'yo, huwag kang aamin. Hindi, okay lang yan. Gino-joke lang kita. Hindi ako, ito na. Official message ni Nico David kay Tio Moreno. Naniniwala ako na hindi ka bayaran. So, yun lang. Mga lods.